Presidente, binanggit sa Senado. Eto, maganda to pangalawa. Next week, Senate President na si Cayetano. Di umano. Dahil meron pong malaking magaganap. Soon. Okay? Dahil talagang sobra ang kapalpakan at halatang halata na ng taong bayan. Grabe na yung pagtatakip ni Lacson. 4-5 senador lang ang bumaligtad. Tapos ang problema ng bansang Pilipinas. Antayin po natin yan. At meron akong good news mamaya, pag-usapan natin. Yan po ang mga pag-uusapan natin, mga ilan-ilan sa pag-uusapan natin. Ako po ay humihingi po ng inyong konting lambing. Konting lambing lang po. Sana po pagpasok pa lang. Importante ito Kala nyo simple lang to pero malaki pong maitutulong nito sa atin. I-like po ninyo itong video na ito. Ito, pag-usapan natin dahil meron pong malaking magaganap. Soon. Okay? Dahil talagang sobra ang kapalpakan at halatang halata na ng taong bayan. Grabe na yung pagtatakip ni Lacson. Isa po ito. At meron akong good news mamaya, pag-usapan natin. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya Opo. Yusek Adrian na sabi, Opo I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya Opo. Yusek Adrian name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya Yung Yusek Adrian, di umano, sabi ni Marcoleta, binanggit si Bongbong Marcos. The name of the president. Ganun pa. Alam niyo yung isang pelikula na ang ganda na nung tapos to si Lacson anticlimactic. Nandun na yung climax, binanggit na yung president. Sinong gusto mong imbestigahan yung katulong na nakatakip ang muka? Yung staff. Kung saan-saan dinadala ni Lacson. Itinuturo na yung presidente. Ba't hindi yun ang pagtuunan ng pansin? ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun? At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Yan. Kung saan ang ebidensya, doon tayo, sabi ni Lacson. We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for Wala tayong tinatarget at wala din tayong pinoprotektahan. Sabi rin ni Pinky Lacson. anybody. Taliwas ito Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Doon muna tayo. So, tinuturo na po yung Office of the President. Yung presidente mismo, ayan na sinasabi na, doon ka napunta sa staff, doon ka sa nakatakip ang muka. Di ba? Kaya nga, disappointed ang taong bayan. Kaya nga po ang nababalitaan natin, ito ay nadidinig po natin sa ating bubwit. Nadidinig po natin. Ito'y hindi ko maano kung ito'y confirm, no? Pero pinag-uusapan na po. Pinag-uusapan na po na palitan ng Senate President. At malamang-lamang yan si Cayetano. Malamang-lamang yan kung mapapalitan. Tatandaan po natin, manipis po ang difference ng majority at saka sa minority. Ilan lang ang bumaligtad galing sa majority, magiging Senate President yan, si Cayetano. At pag naging Senate President yan si Cayetano, imposible na siyang may alam sa batas, hahayaan niya na si
Lacson ang Blue Ribbon Chairman. Sablay talaga si ano. I don't really think na mali si Lacson mag-imbestiga. I really don't think na sablay si Lacson mag-imbestiga. Mali po yung nagamit kong word. May pinagtatakpan. Di amo na talaga to si Lacson. Alam mong nililihis eh. Palayo tayo. Pag nababanggit na si Tambi, nababanggit na presidente, palayo. At disappointed na. Di umano ang Senado sa ginagawa dito. Kita nyo ang tinatarget. Mamaya, papakita natin si Bong Revilla, si Cheese, Joel Villanueva, si Jinggoy. Nasa Senate. Kaya disappointed na po ang Senate. Yan po ang ating nadidinig. Ngayon, totoo man yung aking bubwit. Tama man yung aking bubwit. It's about time. Senate, manindigan naman kayo. Kasi nanindigan na taong bayan eh. Lumahok na sa rally. Nagsalita na si Amy Marcos. Andun na yung hinanakit ng taong bayan, ginawa na nila ang parte nila, ginawa na namin ang parte namin. Yung taong bayan, yung mga vloggers, nagsasalita na. Dalawa na lang ang kailangan natin. Yung sundalo, na sa ngayon, parang hindi gagalaw unless talagang sigurado sila. Napakasigurista ng di umano nila. Ba't hindi naman sila gumagalaw eh? Di ba? Okay, hindi po tayo nagtatawag dito ng rebellion. Ang tinasabi natin dito, yung naaayon sa batas. Yung sundalo ni hindi man lang nila tingnan kung totoong yung sinasabi ni Amy na adik, dapat yan tinitingnan na nila eh. Nasa kapasidad pa ba yung presidente? Huwag na nating asahan, wala tayong aasahan doon. Pero Senado, it's about time kayo. Yung nasa majority, lumipat na kayo ng minority, nabababoy na yung Blue Ribbon. Hindi lang naman si Lacson ang nabababoy eh. Hindi lang naman si Tuta Soto nabababoy. Buong Blue Ribbon nabababoy. Mga ilan-ilan lang sa majority, lumipat sa minority. At maglagay kayo ng presidente, Senate President. Palitan nyo si Lacson, uusad ang investigasyon. Hindi tayo tatawag ng illegal. Ang tinatawag natin yung naaayon sa batas. At naaayon sa batas yan. Na mag-imbestiga ang Blue Ribbon ng maayos. Nang hindi kababuyan. So maglagay tayo dyan. Paano malalagay dyan kung ang presidente, ang Senate President si Tito Soto? Hindi mangyayari. Anyway, may nadidinig na nga akong palitan. Sana kayong mangilang-ilang diyang senador, manindigan naman kayo. Ang laki ng inyong responsibilidad sa taong bayan. Tapos tahimik kayo. Huwag ganun. Ha? Kayong nasa majority, kikita nyo naman, hindi naman kayo tanga kung paano binababoy nung dalawa eh. Kailan kayo kikilos mga senador? Diba? Kailan kayo kikilos dyan sa majority? Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Diba? Kung hindi ba naman kabaklaan to si Lacson, sagot ng sagot. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Kung ako yon, mararamdaman ko. At tinatanong ko itong dalawang nakamaskara, si Lacson na sagot, sasabihin ko, bakla nga. Tama, si Miriam Santiago, bakla nga. Tama, si Amy, bakla nga. Eh, paano sagot? Hindi naman siya tinatanong. Buti kung abogado siya ni Marcos o ni Tambal, hindi naman siya abogado dyan eh. Blue Ribbon Chairman siya. So, ibig sabihin, para siyang nagpa-facilitate ng discussion. Diba? Para siyang judge. Dapat patas lang siya. Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. Nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baligtad ang nangyayari. Hindi, kaya nga, pasensya na, gago talaga to si Lacson. Gago talaga. Siya pa may gana magsalita na hindi siya nirespeto.
Ang ayos na napanood ko to eh. Ang ganda nung paalam ni Marcoleta eh. Pwede ko ba silang tanungin? Pumayag naman si Lacson. Eh siya pala sasagot. Palayasin mo na yung dalawa na yan. Kayo na lang mag-usap, Marcoleta, Lacson. Kayo na lang mag-usap dalawa. Di ba? Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Yung sasabihin, sino may-ari? Oh. Simple lang naman eh. Alam mo kung malabas nito, ayaw pagsalitain ni Lacson kasi baka mataranta yung dalawa. Pag sinabi nila si Tambi, paano niya ngayong pipihitin? Di ba? So, para hindi mataranta yung dalawa, siya na lang magpakatarantado. O, ganun ang lumalabas. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Ba't naman ganun si Marcoleta? Hindi naman daw niya sinasalsal. Ay, huwag mo naman salsalin si Lacson. Hindi, ewan ko tama ba yung nadinig ko? Oho. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oho. Sabi Yo, nga ng what's isang up? observer. Magandang araw sa inyo. Alam mo na pala yung mga sagot i-share niya. lang ako sa inyo. Ko pa dyan. Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa na yun, para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Opo. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oho. Hindi ba? Ay, ito po yan ha. Ito yung purpose na sinasabi ni ano. Anong purpose? Dinala mo yan dalawang nakamaskara na yan. Nakatakip ang mukha. Eh, hindi naman pala sasagot. Anong purpose? Ang purpose pala, para ituro si Diskaya. Kasi yung bahay sa Forbes, doon binabagsak ang pera. So, ang purpose lang pala nito, kaya pinalabas ni Lacson, para mailihis kay Tambaluslos, hindi sabihin, hindi kay Tambaluslos yung bahay, kung hindi kay Diskaya. Nakikita nyo? Yan yung sinasabi ni Marcoleta, kala ko ba wala tayong cover up? Kala ko ba wala tayong pagtatakpan? Eh yan lang pala purpose niyan. Ngayon, kung magtuturo sila, dapat yan, naku-cross-examine. Tuturo mo yun, sige, si Diskaya may-ari. Ay di hayaan mo magtanong si Marcoleta para malaman kung nagsisinungaling to mga testigo. Diba? Kasi nga ang chismis, ang may-ari ng bahay, si Tambaluslos. Tinuturo nila iba. So dapat imbestigahan kaya nga Blue Ribbon, imbestigasyon. Maimbestigahan ni Marcoleta. Hindi naman pinapayagan mag-imbestiga. Sagot ng sagot si Lacson. Hindi ba kaepalan to? Nuk-nuka ng epal to si Lacson. Eh magkano ba? Hindi. Magkano ba yung Amerikana mo, Lacson? Parang sobra kang epal eh. Ha? Ay, nako. Ito, next. Dito, isa pa to, pinahiya si Lacson. Ito, pag-usapan natin itong patungkol sa minority report. Dahil napaka-importante nito dahil kini-question yung legality nung nilabas ni Marcoleta at saka ni Amy. Meron pong dahilan yan at makikita natin ang importance nito. Did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. Ang tanong, lumihis ba itong minority report ng minority na kung saan nag-press con si Marcoleta at saka si Amy? Dapat inantay daw muna yung report ng kabuuan ng Blue Ribbon bago sila naglabas ng minority report. Ang sagot ni Marcoleta, ini-inform namin lang ang taong bayan dahil isa to sa pinakamalaking iskandalo at kailangan namin i-inform ang taong bayan. Eh bakit nga hindi kayo mag-antay
nung report. O, yun ang usapin dito. which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao. Ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaba ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Ay, teka muna. So, patuloy natin dyan. So, ang usapin, bakit sila nag-submit? Naglabas sila ng minority report, hindi muna nag-antay. Ang sagot ni Marcoleta, nangako ka, Lacson. Maglalabas ka ng partial report bago magpasko. Akala ko ba Tito Soto forthwith? Pagalawin mo yung yung tao mo, forthwith. Maglabas kayo ng report. Tama si Tama si Marcoleta. Yung taong bayan nag-aantay. Nag-aantay ng ano bang nangyayari sa investigasyon. Alam mo yung ginawa ninyo, naglabas kayo ng ICI. Inutil. Wala rin pakinabang yung ICI. Sabi nyo maglalabas kayo ng report. Hindi kayo naglabas ng report bago magpasko. Tapos ngayon nagmamalaki kayo, magkakaroon ng blue ribbon. Babalik na. Anak ng teteng. Nung nagkaroon ng blue ribbon, lumayo tayo, itinuturo na ang Office of the President. Lumayo kayo. Di ba? Galit na raw ang taong bayan. Frustrated. And I agree with Marcoleta. Hindi lang galit. Mali nga si Marcoleta. Galit na taong bayan. Nag-aantay. Ano bang kababuyan yung ginagawa nila Lacson? Kaya naglabas na sila ng minority report para tingnan mo anong kabaklaan ginawa ni Lacson. Sinisi niya yung tao. Kasi mahina daw yung tao niya. Kaya hindi sila makalabas ng minority report. What kind of a leader is this? You don't blame your people. Yan ang leader ha. Tatandaan nyo. Ang leader, pag may magandang nangyayari sa grupo, credit to the members. Pag may kapalpakan, ibiblame niya ang sarili niya. Yan ang leader. Etong mga bossing, katulad lang ni Lacson yan. Pag may palpak, isisisi sa tao. Gago ka ba? Disisantihin mo yung tao mo kung inutil, palitan mo. Pero sa katotohanan, ikaw may kasalanan noon. Pwede ba namang wala kang kontrol sa kanila, sisisihin mo pa sila? Di ba? Ang gago ni Lacson, sisihin yung taong bayan kaya hindi sila yung tao niya kundi makalabas ng minority. Tama yung sabi ni Marcoleta para mapuwersa naman kayo. Gumalaw-galaw kayo. Hindi po pwedeng ganyan ng ganyan. Karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Exactly. Kailan? Pangako sila ng pangako. Ito si Lacson, hindi nalalayo sa amo niyang si Bongbong. Hindi nalalayo sa amo niyang si Tambaluslus. Pangako lang ng pangako, walang nangyayari. Tama, ako Hindi dahil sa kinakampihan natin si Marcoleta. Hindi po yun ang issue. Binabanatan din natin yan si Marcoleta pagka may mali, di ba? Patas lang naman tayo Pero tama dito si Marcoleta. May kailangan gumawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Ako pwede sumagot. It belongs to the trash can. Basura yung minority report. Ingat ka ng kakasalita ng ganyan. Baka Lacson, next week, sa basura ka pulutin. Hindi tayo nananakot. Tatandaan mo.
Kung ikaw ay nakaasa diyan sa mga traidor na amo mo, na kung saan kahit nga si Sarah, na siya ang naglagay sa posisyon sa mga animal na yan, trinaidor. Pinalibing nung tatay sa libingan ng bayani. Kinidnap pa yung tatay na si PRRD. Ganyan. Basura ang tingin nila sa wala ng silbi para sa kanila. Yung nagamit na nila, basura na nila tingnan. Baka mamaya, alam mo nakasandal ka sa pader. Baka bukas makalawa, ikaw na ang nasa basurahan. Ingat ka dyan. Sa kanya, if it belongs to the Trascan, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung 3 hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung 3 hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Ayan, di ba? Ibig sabihin, nagsalita lang si Lacson nang hindi niya binabasa. Kasi dun sa report na yung kasama, yung mga sinasabi ni Lacson. Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. So, yan ang kalagayan ng Senado ngayon. Lalong-lalo na yung Blue Ribbon. Sabi ko nga, ilan lang, mga 4 lang na bumaligtad sa majority, may imbestigahan na eh. No? Tingnan po natin ito mga kababayan. Sinasampa na yung impeachment kay Bongbong Marcos. At pag ito ay makapasa sa Congress, sa lower house, at dumating na sa Senado, kailangan talaga na maging Senate President, kung sino man, pero maganda dyan si Cayetano. Si Cayetano yung nadidinig natin na posibleng umupo. Para once and for all, managot yung mga magnanakaw. 4-5 senador lang ang bumaligtad. Tapos ang problema ng bansang Pilipinas. Antayin po natin yan. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy.